Niyakap ni Nadine ang una niya. Napakasarap ang tulog niya. Ilang araw na ring night shift siya kaya hindi siya nakakatulog ng mabuti. Hinigpatan pa niya ang pagkayakap sa unan. Nagtaka siya dahil medyo may katigasan iyon. Nevertheless, she felt comfortable lying there. She was having a nice dream. Nakasuot daw siya ng mahaba at puting damit habang dahang-dahang naglalakad patungo sa lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng nilalakaran niya. Pakiramdam niya ay nasa alapaap siya sa gaan ng bawat ng paghakbang niya, palapit sa lalaking nakasuot din ng puting damit pero nakatalikod sa kanya. Nang makalapit na siya rito ay tinawag niya ito at unti-unti itong lumingon sa kanya. Makikita na sana niya ang mukha nito nang may biglang may bumahin. Napadilat siya. Laking gulat niya nang mamulata niya ang nayayamot na mukha ni Kenneth. Nang mapadako ang tingin niya sa kamay niyang nakayakap sa binti nito, ay agad siyang napabalikwas ng bangon. Kaya pala matigas ang una niya, ay ang binti pala nito iyon. And now I can restore the blood flow to my leg. Sabi pa nito. Hinimas-himas pa nito ang naaabusong binti nito dahil sa pagkakayakap niya. Sorry, kagatlabing hinging pa umanhin niya. Nang maalala niya kung saan siya nakahiga ay nagtaka siya. Bakit ako nakarating sa kama mo? Anong ginawa mo? Tanong niya na nagbabantang tinig. Napahawak pa siya sa dibdib niya. He rolled his eyes. Mukha bang may panahon pa akong gawan ka ng masama? Pinasadahan nito ang tingin ang kabuuan niya. I don't even find you sexy. Para pag nasaan ka. Ang galawin ka pa kaya? Napaawang ang mga labi niya sa sinabi nito. Namaywang siya. Ang aga-aga mong manira ng self-confidence. Sabi niya. Saka inirapan ito. Fine. Sorry. Ikinagulat niya ang paghingi nito ng paumanhin. Ang bilis naman yata nitong tanggapin ang pagkakamali nito at humingi pa ng tawad sa kanya. It was such a miraculous day. Seryoso ba yung sorry mo? O paganti mo lang yan ang utang na loob sa akin dahil inalagaan kita? Actually, ako ang nag-aalaga sa iyo. Tingnan mo nga, sa ating dalawa. Ikaw ang nakatulog at ako ang hindi. Pati binti ko, idinamay mo pa. Pumalatak pa ito. Napangiwi siya. Siya pa pala ang naging pabigat dito. Paano ako nakarating dito? Doon ako nakatulog sa couch. Hindi naman siguro siya nag-sleepwalk at humiga sa kama nito nang basta-basta na lang. Nakakahiyay kung sakali iyon. Ewan ko. Nagdududa ang tingin ibinigay niya dito. Ewan mo? Paano nangyari iyon? Ano ako? Tumalo na lang bigla sa kama mo? Gusot ang ilong na sabi niya. Maybe. Nagkibit balikat ito. At pigil ang ngiti habang kung may anong iniisip. Tiningnan niya ito ng masama. He just gave her a questioning look. Napailing siya. Nahagip ng tingin niya ang wall clock at nang makita niya. Ang oras ay halos lumundag siya mula sa kama nito. Late na siya sa duty niya. Nataranta siya. Pero pinigilan siya nito sa kamay. Saan ka pupunta? Tanong nito. Pakiramdam niya ay may nanulay na kuryente sa katawan niya nang hawakan siya nito. Aalis na. Late na ako. Bakit hindi mo man lang ako ginising? Kanda-utal na sagot niya. Pasensya na. Ayoko kasing nagigising ng mga taong natutulog ng mahimbing. O siya, pinapatawad na kita. Sabi niya at saka binawi ang braso rito. Hinila siya nito pabalik sa kama. Matulog ka na lang uli. Tinapik pa nito ang una na ginamit niya. May trabaho nga ako, giit niya. Ipinagpaalam na kita. Sabi kong kailangan mong magpahinga dahil nag-overtime ka sa pagbabantay sa akin. Agad na sabi nito na nagpatigil sa kanya. Kaya matulog ka na ulit. Yaya pa nito. Parang batang tumalima siya rito. Hihiga na sana ulit siya. Nang saluhin nito ang likod ng ulo niya.
Kinuha nito ang unan at inilagay iyon sa hita niya. Then he patted the pillow on his lap. There, matulog ka na. Pinahiga siya nito sa hita nito. He caressed her hair, as if lulling her to sleep. Naghampa ito ng lullaby para makatulog siya. Napakaaliwalas ng mukha nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam tuloy niya ay sanggol siya sa ginagawa nito. Para kang sirado. Napangiti siya nang sumimangot ito. Inihinto nito ang paghaplos sa buhok niya at hindi na rin ito nagham ng lullaby. Maiwan na nga kita. Akmang tatayo na ito nang biglang sumakit ang tagiliran nito. Napaupo ulit ito sa kama. Agad na dinaluhan niya ito. Dog, anong masakit sa iyo? Tanong niyang hinawakan ito sa magkabilang balikat. Mula sa pagkakayuko nito, ay nag-angat ito ng tingin sa kanya. Halos isang dangkal na lang ang layo ng mga mukha nila sa isa't isa. Napanunok siya nang magtama ang mga paningin nila. Naiinis siya dahil parang may kung anong humihila sa kanya para mas ilapit ang mukha niya sa mukha nito. Ito naman ay titig na titig sa kanya. At tila nakalimutan ang iniindang sakit. Humawak pa ito sa batok niya habang unti-unti itong ibinaba ang mukha nito sa mukha niya. Nang gahiblan na lang ang pagitan ng mga mukha nila, ay nag-iwas ito ng mukha at marahas na bumuntong hininga. I'm sorry. Usal nito. Siya naman ay tila noon lang nahimasmasan, kaya napayuko siya. Ramdam na ramdam niya ang pag-init na magkabilang pisngi niya. Nadine. Ay, hindi na ito natapos ang sasabihin. He looked like he was in pain. Tatawag lang ako ng doktor, sabi niya, at saka umalis na. Pakiramdam niya ay biglang sumikip ang silid na iyon para sa kanilang dalawa. It was even hard for her to breathe. At dinig na dinig niya ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya. God, ano ang nangyayari sa kanya? Naglalakad na sa labi si Nadine. Napansin niya sina Avi at iba pang mga doktor. Kasama ang kanya-kanyang partner ng mga ito. Marami sa mga doktor sa hospital nila ang nakahanap ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya kapag may mga event ang hospital o simpleng party, ay makikitang magkakasama ang mga ito. Nadine, tawag sa kanya ni Avia. Nilapitan niya ito. Hi Avi, anong meron at nagkukumpulan kayo rito? Tanong niya. Tiningnan niya ang grupo ng mga doktor na nasa likuran nito. Birthday kasi ni Mia, yung kakambal ko. So we're going someplace to eat. I'd like to invite you to come. Sana. Sagot nito. She couldn't say no. Pero bahagyang siyang nag-alinlangan nang ma-realize na siya lang ang nag-iisang single sa grupo na iyon dahil wala si Kirsten. Ipinagkasundo kasi ng lolo niya si Kirsten na ipakasal sa isa sa mga anak ng may-ari ng kakompetensya ng mga ito sa negosyo. At ngayong gabi ay magkikita na ang kaibigan niya at ang magiging fiancé nito. Well, sana ay maging okay na ang lahat dahil sa pagkakaalam niya. Tutol ang kaibigan niya sa fixed marriage na iyon. Pero kilala rin niya ang kaibigan niya. Kirsten didn't have the heart to disobey her grandfather. Hey, anong iniisip mo? Untag sa kanya ni Avia. Ha? Oh, I'm sorry. Wala. Naisip ko lang si Kirsten. Pagtatapat niya. Yes. Malamang ay stress yun sa issue ng fixed marriage niya. Let's just hope na wag siyang magbigti kapag nagkataong mukhang unggoy pala ang fiancé niya. Nako, anitong nalukot ang magandang mukha dahil sa inis. Sana, okay lang siya. Aniya, saka huminga ng malalim. Tumango si Avia. Ipagdasal na lang natin ang puso niya. Ngumiti ito. O ano, halika na. Tiningnan itong mga kasama nito ng isa-isa nang pumupunta na sa kanya-kanyang mga sasakyan. Hindi ba nakakahiya?
Mapulos kayo, doktor. At ako lang ang nag-iisang nurse. Isa pa, ako lang ang single sa inyo. Baka mainggit lang ako at mapilitan ako manghatak ng kung sino-sino sa tabi para may kapareha rin ako. Nagbibirong sabi niya. Ngumiti ito at kumislap ang mga mata. Huwag kang mag-alala. Nandyan naman si Kenneth na pwede mong hatakin kung sakaling mainggit ka. Well, I make sure na may inggit ka, she said with a mischievous look on her pretty face. Napailing siya. 3 araw nang na-discharge si Kenneth, kaya balik na naman ito sa pagiging busy nito. Pero mula noon, ay tila nang mayroon ng awkwardness sa pagitan nila, at alam niyang dahil iyon sa muntik nang maghahalikan nila. Napabuntong hininga siya. Hindi na nga sila ganoong nag-aasaran, pero hindi rin sila nagkikibuan. Parang hindi tuloy normal ang takbo ng buhay niya sa kanilang hospital. Kenneth, tawag ni Avia sa binata. Nilingon niya si Kenneth. Blanko ang mukha nito habang naglalakad patungo sa kanila. Nakasuksok sa bulsa ng pantalon nito ang mga kamay nito. Napalunok siya. Ang gwapo kasi nito. Bagay na bagay rito ang suot nito na gray t-shirt na pinatungan nito ng itim na cardigan na parehong hapit sa katawan nito. Medyo magulo rin ang may kahabaang buhok nito na nakadagdag lang yata sa taglay na apil nito. Bigla ay parang ang sarap nitong suguri ng yakap. Like a die-hard fan to her favorite star, ipinilig niya ang kanyang ulo. Ano na naman bang kalokohan ang ini-entertain ng isip niya? Tila unti-unting nag-evaporate ang brain cell niya. At nakatatak na ang mukha ni Kenneth sa dulo ng neuro niya. Palagi na lang kasi ang laman ng isip niya ito. Hey birthday girl, bati nito kay Avia. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tinig. Hey emo boy, ganting bati ni Avia at saka tumawa. What? Sabi ni Kenneth. So, why have I been sent for, Your Highness? Yumuko pa ito bilang paggalang, as if he was talking to royalty. May topak din talaga ang isang ito, anang nang isip niya habang nakatingin kay Kenneth. Ngumisi si Avia. Oh, please take this lady with you. Itinuro pa siya nito. Binalingan siya ni Kenneth. Take her where? Nakakunot ang noong tanong nito. Take her to your heart. Sa lab in the mist pala. Pakyut na ngumiti ito nang magusot ang mukha ni Kenneth sa panunod yun nito. Why me? Why not? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Kenneth. May problema ba kayong dalawa? I heard nagkakaroon na ng world peace dito sa hospital natin. Kaya sa palagay ko, ay hindi naman sasabog ang sinasakyan ninyong kotse kapag nagkasama kayo. Di ba? Well, tila nag-iisip pa si Kenneth nang idadahilan ng biglang magsalita ulit si Avia. Bye na nga sa inyong dalawa. See you there. Mabilis na sabi nito. Umalis na ito bago pa makapagprotesta si Kenneth. Napangiti siya sa katusuhan ni Avia. Kasama na nito ang kasintahan at magkahawak pa ang mga kamay na nagtungo sa parking lot. Hanggang ngayon ba? May pagnanasa ka pa rin kay Paulo? Tila naiinis na tanong ni Kenneth. Binalingan niya ito. Hindi ako nagnanasa sa kanya. Humahanga lang. In short, crush. Pagtatama niya. Tinitigan siya nito na tila naiirita sa sinabi niya. He's taken. So, humahanga lang ako. Okay? Wala namang masama roon. Si Avia nga, hindi nagagalit sa akin. Ewan ko sa iyo. Tinalikuran na siya nito. Mabilis itong naglakad palayo, kaya pagod na pagod siyang kakahabol dito. Nang tumigil na ito sa harap ng sasakyan nito, ay kinumpronta niya ito. Ano bang problema mo? Daig mo pa ang nagme-menopause sa tindi ng tupak mo. Bumuntong hitinga ito at binuksan ang pinto sa passenger seat. Forget it. Sumakay ka na. Tinitigan niya ito bago siya sumakay ng kotse nito.
At dito na po nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.